Welcome back mga Lods dito sa ating channel, and today unboxing tayo nitong Ubiquiti Lightbeam 5AC na Gen 2. Nabili namin dito sa Shopee and tested na namin ng ilang beses itong store na to sa Shopee. Diyan talaga kami bumibili ng Ubiquiti product and tested namin na talagang okay naman. Pero meron siyang nakalagay dito na no video, no return, no replacement. Kasi sometimes talaga naman sa pag-shipping sometimes nagkakaroon niya ng problema. So, para sigurado, i-video na rin natin at gawin ko na rin itong content. Kumbaga, para pag may problema is mapapalitan natin. So, tara at umpisa na natin itong i-unbox. Ayan ang mga Lods, testing na natin, i-connect natin. Nandun sa bundok ko sa yung pinakang AP. Testing na natin yan. And dyan, nakasaksak lang yun dyan sa aking outlet. Ayan, bali i-configure ko ito sa gamit lang ang kanyang wireless connection. Doon sa aking laptop. Ayan, start na natin. Connect muna tayo syempre dun sa Wi-Fi na LBE. So, ito yon yung aking kukonektahan. And then, connect. So, hintayin lang natin na mag-connect siya. Medyo matagal yan mag-connect kasi walang source ng internet yan. Pero kukonekta yan. Hintayin lang natin. Ayan. So, connected na tayo, no? Click natin itong properties. So, tingnan natin kung ano yung pinakang connection niya. Ayan. So, ito yung IP niya, no? Yan. 192.168.172.1. So, open lang tayo ng browser. Pasensya at lag itong laptop na to. Pwede naman dito. Mag-neutral na lang tayo. 192.168.7.1 ba yan? Tingnan natin. 192.172. Yan. So, click lang natin yung connect. And then, advance. Proceed. Ayan. So, magbubukas na ngayon dito syempre yung pinakang portal ng Ubiquiti. So, license ang country. License. Ayan, English. Agree. And then, continue. So, ito ay not station 2. So, dapat mag-create tayo ng strong password. And then, save. Ayan, antayin natin mag-save. Ayan. So, ngayon, hintayin natin na mag-load yung pinakang page niya at upang makita natin yung access point na ating kokonektahan. Ayan. So, ayan. Yan yung pinakang So, dito sa dashboard, yan yung pinakang dashboard niya. So, dito sa Wi-Fi, tingnan natin sa wireless. So, PTP mode, off lang natin yan. And, syempre, magsiselect tayo dito ng kokonektahan niya, no? Ayan. Show all. Tingnan natin. So, ayun. So, dito tayo kukonect sa NAT AP AirMax. So, yan yung kukonektahan natin, no? And then, syempre, medyo taas natin para makita. Ayan, dito, may lock to AP, no? Na option. So, pipindutin natin yung lock to AP. And syempre, ilalagay nga pala natin yung password, no? Ayan, and then, output power niya, auto adjust. So, okay na yan. So, save natin. Ayan, hintayin lang natin, no? Hintayin natin ma-apply, mag-take effect yung changes. Ayan. So, tingnan natin yung advance. Kung ano yung mga pwede pa nating igalaw dyan. So, ito, sagad natin. Ayan, off lang natin yan. Ayan. Save ulit natin. So, dito na tayo sa network. Tingnan natin yan. So, naka-bridge mode siya. Tama yan. So, dito, ito yung pinakang IP.
Yan. Traffic shaping. So, ayan. Silipin natin muli itong sa wireless setting niya, no? Ayan. So, yan yung naging setting ko. Sagad itong output power kasi hindi ko sure yung area kung gaano kalayo. Estimate ko lang yan nasa more than 10 kilometers. So, isagad ko na lang yan ng ganyan para sure. So, ito nakaset na, nakakonect na. So, dito sa network, ayan, auto-aliasing. Ayan lang yung naka-on sa akin. And yan. So, dito sa network, naka-bridge siya. Configuration, simple na lang. And static, yung IP address niya. So, dito naman sa services. So, yan lang yon. Wala na akong ginalaw dyan. And dito sa system setting, in-off ko lang itong check for update. Ayan, manage radio on startup. Ayan. So, tingnan natin yung pinakang wireless niya. So, na-review na natin and balik tayo dito sa pinakang portal. Ayan. So, meaning pagka ganyang may mga reply na, no, yan ay may connection na. Ano, yan o. Itong nasa right side ko, yan yung access point. And ito naman yung kinonfigure ko lang ngayon na NAT Station 2A. So, ayan, may mga traffic na yan. Ayan siya. So ngayon pupunta muli ako dun sa labas upang maitakid naman yung Mercosis at naka-configure na din dun sa Mercosis yung pinakang PPOE account ng paglalagyan natin. And para nga ma-check natin kung talagang meron na at ready na to deploy dun sa area na paglalagyan ko nito. Pero syempre, since hindi ko pa talaga alam yung area na yon kung saan naka-point yung aking station, so, ang gagawin ko dito is i-reset ko rin to. Ipa-factory reset ko para dun naman sa area na yon na paglalagyan ko is i-configure ko ulit. Ayan. So, para talagang makita ko rin syempre no, kung nasaan yung yung pinakang station ko kung saan nakatutok. Kasi masyadong madamo, mabundok yung area. So, yun yung nagpahirap doon. No? So, okay. I-connect ko na yung aking Mercosis dito sa Gen 2 na to. So, ayan, nakakonect na sa pinakang LAN, yung LAN cable, sa LAN port nitong PO adapter and nakakonect na rin dito sa Mercosis. Ayan, so nandito siya sa may tabi ng power sa pinakang 1 port. So, ang type ng connection nito is PoE. So, tara na doon sa laptop ulit at upang ma-check. Ay, connected na yung aking cellphone dito sa Mercosis, Ayan, dito, nakaka-attach na siya. Dito yung pinakang LAN cable papunta dito sa pinakang 1 port ditong Mercosis. So mag-speed test ako ngayon. Ayan. Puntahan muna natin yung wifi. So ayun, connected ako dyan. So mag-speed test tayo. Ayan, i-run natin. Ayan, so far maabot naman siya ng 50 Mbps. At ang maganda nga yung ping niya is 11 ms lang. Ayan. So yun yung kanyang download. 48.2. Ang upload niya, ayan, 49, 44. Ayan, 46, 47. So ayan, 48 din. So close natin ulit yung apps na yan para ma-refresh, mag-speed test ulit tayo. Ayan, go. So bumaba yung ping niya. Ayan. So yun yung kanyang speed, 47. Ayan. Kasi yung AP na yan is napakalayo rin dito sa bahay namin, Nandun pa yan sa bundok at nasa pinakang tuktok. So, goody-goody na yan and i-reset ko rin yan. I-reset ko to pagka install ko na bukas dun sa client.